Sinikap ni Lina at Roberto na muling magsimula matapos ang trahedya. Hanggang sa isang araw, dadating ang isang magandang balitang magbibigay sa kanila ng bagong pag-asa. Nakabili ka na ba ng pampaasim? Di ba sabi ko sa'yo magsisinigang na baboy ako? Oh, ano ba nangyayari sa'yo? Dumaan ako sa health center kanina. Tama yung kutob ko. Buntis ako. Sige pa, Iri pa. Sige pa. Malapit na, Iri pa. Konti na lang. Laksan mo. Sige pa. Nakikita ko na yung ulo, Lina. Sige pa. Konting-konti na lang. Iri pa, lakasan mo. Lakasan mo. Isa. Dalawa. Tatlo. Lina, Alberto. Babae ang anak ninyo. Isang malusog na babae. Ang ganda! Ang ganda! Ganda natin. Regalo ka ng Diyos! Alam kong pahiram ka lang sa amin ng Panginoon, anak. Pero ngayon pa lang nagpapasalamat na ako na kami ang naging mga magulang mo. Mamahalin ka namin, anak. Magpakailanman. Lina, kamusta ka na ngayon? Ilang taon na ba? 88 po nangyari Oo, yun. yun. Ang sabi sa orthopedic, kailangan magpagaling muna. Oo. Kasi once na nagbuntis ako, mabibiyak daw yon. Parang hindi magno-normal yung bata sa loob ng tiyan. Oo. Kaya inantay ko po yung 1 taon bago ako nanganak dito sa babae. Roberto, noong mga panahong yon, no? Paano mo tinulungan si Lina para maging matibay? Ako nag-asikaso puro sa mga anak ko. Siya na sa ospital po eh. Hindi ko inisip noon na patay na ang mga bata. Basta ang sabi kasi ng mga tao, Lina, huwag kang mag-alala eh. Sabi niya, ang mga anak mo naka-aircon. Hindi ko masay ko na yung pala naka-ataol na. Ay, oo nga. Milka, pag naiisip mo yung pangyayaring yon, anong unang umiiral sa damdamin mo? Siyempre po malungkot po kasi po nawalan po ako ng 4 na kapatid. Kahit po hindi pa po ako pinapanganak noon, parang masakit din po sa akin. Kasi yung mga picture din po nila nakikita ko pa rin po sa bahay. Nakikita mo mga picture. Tsaka simula pa po nung bata ako, lagi ko pong narinig na kinukwento ni Mama sa mga kaibigan po niya. Kaya alam ko po yung buong story talaga. Oo. Lina, Roberto, anong aral mapupulot natin dyan sa istorya ninyo? Aral sa tingin ko po ron na huwag ang mga tumira sa mga creek ngayon para hindi mapahamak. Kaya nga minsan sabi ko, mahirap pala ako ang tumira sa isang ganitong klaseng lupa na hindi mo sigurado na matibay. Paano ninyo, dalawang mag-asawa, nakayanan yung tatag ng tatag ng loob? Tayo naman po nasa Panginoon, nababasa din po natin sa Biblia siguro na pagdating ng panahon, na ang ating mga anak o buhay sa isang tao na nasa sa iyo at kukunin na, ibibigay mo ng buong buo. Na walang sisihan, huwag mo susumbatan ang Panginoon. Kasi ito yung nakatadhana na para sa kanila. Kasi tayo, kumbaga sa binubuntis pa lang ang mga bata. Sabi ng Panginoon sa Biblia, akin yan pagdating ng panahon na kukunin ko na. Ikaw ay taga-alaga lang, kaya tanggapin mo ng maluwag. Kaya alam ko na nung mamatay sila, alam na kung nasaan sila ngayon. Anong naaalala mo, Roberto, sa mga anak mo? Tumutulong sila sa akin sa eskwelahan. Naglilinis. Kasi ako po ay nilitay na school eh. Oo. Pero talagang tinatanggap eh, no? At kailangan maging matatag tayo. Ito kami binayayaan ng isang babae. Oo, Siya isang na lang po babae. mag-isa na ngayon.
Mahirap? Hindi naman po. Sanay na po. Sanay ka na ikaw na lang ang parating tinitignan ng mga magulang mo. Opo. Ha? Uy, Lina, maraming salamat ha. At pinahintulutan mo na gamitin namin ang buhay mo para nga kapulutan ng aral ng ating mga televiewers. Maraming salamat po sa Salamat inyo. po. Thank you very much. Thank At you. ito po, magpapasalamat din po ako sa Channel 7, kay Tita Mel, na tuloy-tuloy na nagpapayo sa bawat isa na nagbibigyan ng istorya dito sa Magpakailanman. At nakaka-bless po si Tita Mel dahil lagi ko rin napapanood sa TV. Maganda yung mga advice niya. Thank you. Kaya salamat, pagpalain ka ng lubusan. Naku, Tita Mel. maraming salamat. Tuloy-tuloy lang po ang magandang gawain natin. Maraming salamat sa inyo. Okay po. Thank you. Marahil ang pinakamasakit na bagay sa isang magulang ay ang mawala ang lahat ng kanyang mga anak sa isang malagim na trahedya. Sa tulong ng poong may kapal, naungusan ni Lina ang madilim na yugtong iyon sa kanyang buhay. Masaya siya ngayon sa piling ng asawang si Roberto at ng kanilang anak na si Milka Hana. Ang kanyang munting pamilya ang siyang nagbibigay sa kanya ng pag-asa at lakas sa araw-araw kapag nananariwa sa kanyang isipan ang mga alaala ng kanyang mga pumanaw na anak. Ako po si Mel Tiangco at ito ang kwento ng bawat isa sa atin. Ngayon, bukas at magpakailanman. Magpakailanman hindi magbabago ang sinisigaw nitong aking puso. Magpakailanman, magpakailanman.